Hi guys, welcome to the vlog. And today ay may share lang ako na konting upgrades sa bike natin, gravel bike. By the way, I am using Pinewood Katana Gravel. This is I think 2021 model. Nabili ko siya around 2021 pa siguro. Basta may katagalan na rin. Anyway, share ko yung upgrade ko sa kanya. Okay guys, so this is my gravel bike. I call it Taoy or in Tagalog kalawang. Kasi as you can see, yung kulay niya parang brownish na kalawang. Anyway, here's my upgrade sa bike ko. Yan. This one is Juintech F1. Nabili ko siya, second hand lang. Walang kasamang rotor. So planning ako bumili ng another rotor na XT, yung Icetech 160mm. Front and rear na po, as you can see. By the way, this is hydraulic na cable actuated. And pinair ko na sa kanya yung compressionless na cable by Jaguar. Mahirap pala ikabit yung cable na compressionless kasi dapat dapat straight talaga siya, hindi siya dapat naka twist or something kasi hindi siya gagana or matigas yung pag grip ng brakes. Malambot na siya, as you can see, effortless, smooth like butter, especially sa harap. Yan, very smooth. Day and night yung difference ng stock na calipers and stock na cables ng Pinewood Katana. Especially sa harap kasi short yung travel ng harap kumpara sa likod na mahaba yung travel and contact ng rear brake. And second upgrade ko ay ito. This is Pana Racer Gravel King SS Plus shield po siya. This is 300 by 30HC. This one is a little bit expensive kumpara sa SS lang kasi nabasa ako sa thread na prone sa puncture yung SS. So I decided to get the SS Plus. May kamahalan ng konti, mga around 150 pesos. Yun yung price difference nila. So I decided to get the SS Plus para may extra puncture protection. Ito yung isa ko pang nabili sa same seller. This is the Deuter bike trainer. Second hand din po. As you can see, all in good working condition. Also the lever or adjuster, i-hire nyo po yung number depende sa desired na tigas ng pagpedal. Nabili ko po siya ng 1,000 pesos only. Nakita ko sa Shopee, original price is around 2,700. Okay. Na-test ko na siya for around 40 minutes and so far so good naman. And downside I think hindi siya pwede sa true axle. Ito kasi skewer, pero sa tingin ko dapat ay hindi siya true axle para kumagat dito. Anyway, tetest ko na lang. And another downside ay malakas siyang makapudpud ng tire. Ayan, as you can see, residue ng tires. Anyway, yun lang guys.